the Maranao People Development Center, Incorporated. Maradeca is not just an organization, it's a beacon of hope, a catalyst for change, and a stronghold for community empowerment. Maradeca is a non-stock, non-profit, and non-governmental institution dedicated to service and sustainable development. Through partnerships with local stakeholders, government agencies, and international organizations, Maradeca has implemented numerous projects aimed at uplifting the lives of the Maranao people. Maradeca's impact extends far beyond the tangible project they implement. It's about instilling a sense of pride, resilience, and hope in the hearts of the Maranao people. It's about building a community that stands strong in the face of adversity and thrive amid challenges. Maradeca, kaya babayaan namin sa Maradeca ang aran, kaya it means emancipation, it means liberation, which is ginan mo ikabay ami sa mga tao si makapupuon sa communities, kabay ami ma-liberate siran sa mga problems, liberate siran from poverty. Ginan ni pinakakuan na Maradeca. Giya Maradeca na miyagpuon isa ko 1999. Miyagpuon isa ko 1999. Right after the election of 1998, kagya adna pipira ka tao sa kami, bitere kami mag-volunteer kami sa elections. Kasi may adna problem sa society, adna problem sa society tano na may observe kami para maka-elect sa democratically, maka-elect sa mapia leaders sa mga pagtaw sa Lanao del Sur. After the election, may observe mi very dirty talaga sa election. So Voices of Madalatao na kinabasan in pure apelyo ginani ko. That was 1998. Kaya the following year may register kami sa NGO kasi based on our assessment di talaga development para sa Madalatao. Pamakuan na so development na mas ka-develop so who are in the positions. Kaya ngayon may need kailangan na mas strengthen or kailangan na makapag-isa-isa sa Madalatao sa isa community level. Kaya ito po ipakagup kiran ago so kapag isa-isa iran na gito pakagup kiran. Kasi wala na tayong asahan para sa ating sarili kundi tayo mismo dapat ang mag-workout para maka-Maradeca. Yun ni paganay ang mga results of mga mga observation namin during that time. And then continue kami as volunteers. Actually dami mapikir o baka may mabanog sa funding. Yung title ng project namin ay it's all about the food security to the Bangsamoro people. Especially ito yung pilot in Lanao del Sur. So yun yung title, Food Security to the Bangsamoro. Sa Maradeca na add na mga 4 programs sa kuan sa Maradeca. So si kami ko kuan na program Maradeca si kami maapat ko community sustainable program which is just so livelihood program. So aya mga kuan involved sa project kami. Si ko pagaday pa na project kayo NDP na aya mga targetiran na sumaandam mga cooperatives as CCs kanyang pagsisa area. Akala na yun na aya malapot po sila ng mga women organization. Baligya ko namin na lima man na organization na cooperative. Present na ng mga kuwan na Maradeca. Bali, so paton na langon to women. So ikalimaw na kuwan ito ba dito so tigira na kawan o third mga imay.
Basically, yung pinaka-objective, main objective ng project is to support the IDP women-led organization in Lanao del Sur, and of course, the isang kampo dito sa Lanao del Sur, which is in Maging area. So, bali, 1/3 MILF camp. So, dalawa yung work stream ng project. So, doon sa IDP women-led at saka doon sa 1/3 based. Sa Piaga po, saya sa Caloocan, Marawi City, Lumbaya Nagi, Kunabaya ba, Gumaging. During sa proposal making ay yun, dati na silang na-organize itong mga target beneficiaries. So, itong based doon sa nag-evaluate muna kami, nagkaroon ng evaluation at assessment doon sa lahat na na-organize ng Maradeca na organization. So, after the result, na-come up namin during the assessment, so nag-priority kami kung sino yung dapat, which is operating din, hindi yung nabagsak or hindi biglang nawala. Kasi mostly doon sa na-evaluate namin, yung target namin ay 50 cooperatives at saka organization. So, out of 50 organization, 5 lang yung binigyan namin ng support, which is operating at saka nandiyan at saka still ongoing yung organization nila. Ikwento ko lang kung paano nag-start. So, last year siya nag-start. So, around August. So, nag-come up kami ng mga, hindi August, May. Nagkaroon kami ng evaluation, yung assessment na na-mention ko earlier. So, doon kami nag-base, gumawa ng proposal na ipinasa doon sa partners or donor ng project, which is UNDP. So, after that, nabigyan kami ng opportunity to enhance yung narrative report ng proposal. So, yun, nag-start ng directly yung implementation is last November 2023. So, nag-end by ngayong month na to. Kasi kuha nilang sa yan, para kaupo pa nilang sa mga ibaratos mga organisasyon, especially doon sa mga kababaihan na kuwan. Para makalaso kawiyagan nila kasi so piaga po na sa kanya na dressmaking makapamamana dati sila na mga makinairan na ini dagdagan namin sa mga makinairan para miya kada piso mga imadal sila para miya kada waktu mana iniran na mala so income nila. Based doon sa ay mostly direct beneficiaries yung binigyan namin. So, nag-coordinate lang kami sa mga community leaders. So, before pa yon ay identified na itong mga organization. So, hindi kami nag-involve ng other external factors or other ma-involve na other personnel. So, directly yung implementation, which is nag-base kami doon sa na-organize namin na organization. So, directly kami nag-implement sa community. I am nag-fund sa project na from the people of Japan, the UNDP. Sila na duwe niya gugupak sa project. Tapos, intapira mo na Maradeca na yung Maradinas, kanina pag-implement. Agukuan, betul. Yang kom segi pernah project ni sama pedundun so berat nak buat sekalian sa lagi do pasar lubung center para so lawan do pengapa-pasadiran na mga finished products sa kooperatif para reran mambuki display para ad mambu marketeran na basi musiko katatagong keran para mambuad na matendu ke display aniran si gitu isa pinaka kuan namin na kauban namin silang sa iko mga finished product kiran dataraging butan sa ulango uban about sa dressmaking na iman to na mga presentiran din na mga bedsheet tapos mga bag na sa mga bedsheet na di na mapupasan panabapumasan sa mga staff. So, in term doon sa monitoring and evaluation, so meron kaming internal at saka external
monitoring. So after the project implementation, if na-provide na sa kanila yung capacity development or skills training, and of course yung provision ng mga materials at saka inputs, ay meron kaming monthly or regular na monitoring, which is yung project team na directly sila yung nagmo-monitor. Mayroong mga kumustahan, yung i-check yung mga progress ng each organization, if still functioning or nagagamit ba nila yung gi-provide namin ng mga equipment. So, before pa kasi mag-end this March, so basically itong March na to ay focus lang doon sa monitoring. So, lahat ng mga deliverables ay lahat nabigay or na-provide na. So, itong last month na to ay preparing na doon sa submission ng final reports at saka monitoring. So last February, nagkaroon kami ng impact assessment. So yung partner donor namin, which is UNDP, nag-hire sila ng external evaluator or mga auditors from Manila. So, nagkaroon kami ng assessment at saka evaluation. So, the side of other organization based in Piagapo, so binigay namin sa kanila ay sewing machine, which is dati na din silang gumagawa ng mga initiatives related doon sa pananahe. Then, yung binigay namin sa kanila is additional na mga sewing machine. So, i-introduce namin sa kanila is about bag making. So yun yung binigay namin sa kanila na nakikita namin na pwedeng makasustain doon sa kanilang organization. In the humble barangay from Piagapo, a group of determined women has come together with a mission in mind. Their vision is to create a brighter future, not just for themselves, but for generations to come. Let's delve into their story. Meet the women of Barangay Olango, with the mission to have a sustainable livelihood by making women learn how to make a living, to increase their knowledge, and to have unity among them, so that they can be an inspiration to their children towards having a peaceful and good life. Sa Sara Pangandaman Makod, President sa diyan gaya ako nami kooperatiba miya bubutuan nami sa Olango Sindo Ukaw Yagan Producer Cooperative. Upaka tayo mga bay sa Barangay Olango. Aya kadaklami na sobra kami 37 kami kadaklami. Aya kaya pag po namin na sa Eco 2019. Giyang kaya kooperatiba mi na niya kalalalala kaya pakabganyan kami guna sa giyang kaya mga bay sa Olango. So kaya pa kang ginawa yami sa Magaryare. Then, nakayad kami di makapamagsira uman isa ko mga problema niyan si isa giyang kaya kuwan cooperative. It's about finding life, not just existing, but truly living. And here, in the art of dressmaking, they find more than just a craft, they find purpose. These amazing women want to build a stronger community and strengthen their association and unity towards success. This shows that they're not just thinking about themselves, they're thinking about the future generation of women in Barangay Olango. Every day adna dapat akuan development and dapat akuan next step. So 1,000 miles papakuan na si kasakuan 50th mile adna 51 adna next mile dapat akuan ka. Kaya pamakuan na bapya minibagak ka so mapad ka for 100 miles na pamakuan na adna next ka di kang ganak ka nagito iko. That's why bapyas kami na daakwa namin background namin sa social work, background namin sa community development, may pakakuha namin so
may develop kami so intervention sa mi as Maradeka as an NGO doing community development work. Nalamat na namin sa panalamat na gid na Maradeka. Unamos Indaw Pukawyanan, producer